Ano po ba ang sinasabi ni Amonex tungkol kay XRP at sa altcoin season? Ayan mga ka-crypto, makinig po tayo. Makinig po tayo sa latest na insight dito ni Ginoong Amonex. Isa po siyang proponent ng altcoins. Sapagkat ayon sa kanya, paparating na raw ang favorable phase para sa mga altcoins at nakikita po niya si XRP bilang sentro ng galaw na ito. Pinalakas pa niya ang kanyang mensahe sa pamamagitan po ng pagtutok sa endurance kung saan ay sabi niya kailangan nating manatiling matatag bilang mga holders. Ang ibig pong sabihin nito ay hindi pa oras para umalis sa position itong dito po kay XRP. Binanggit niya na measurable indicators na ngayon ang gagabay sa market. At kapag nagsimula ang shift, inaasahan po niya ang araw-araw na gains hanggang 199%. Kaya para po kay Ginong Amonex, handa na po ang market sa malaking altcoin momentum. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ipagpatuloy po natin sa ating sunod na katanungan kung bakit nga ba tinatawag itong altcoin season at paano po ito naiiba sa Bitcoin dominance. Yan, si Amonex, ipinaliwanag niya na ang altcoin season ay hindi po naiiwasan. Ibig sabihin may rotation sa market kung saan altcoins pumuli ang magkakaroon ng dominance laban kay Bitcoin. Sa kasalukuyan ay tumaas po ang attention sa mga structural indicators na nagpapakita ng shift or pagbabago. Halimbawa noong late summer 2025, umabot po ang altcoin season chart indicator sa level 75 na threshold. Yan, threshold po ito para sa confirmed altcoin season. Ngayon bumaba po ito sa 37. Mas mababa po sa level na kailangan pero mas mataas pa rin sa 25 na indikasyon ng Bitcoin focused conditions. Ibig pong sabihin, may momentum ngunit hindi pa full-blown. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng declining Bitcoin dominance para kay XRP? Isa po sa pinakamahalagang signal para sa next phase ng mga altcoins ay ang pagbaba ng Bitcoin dominance. Sa nakaraang buwan, nakitaan natin ng consistent decline kung saan ay pattern na historically ay nag-precede sa malalaking capital flows papunta sa mga altcoins. Ibig sabihin, mas marami pong pera ang handang pumunta kay XRP at saka iba pang mga altcoins. Para po sa mga holders ng XRP, ito po ay structural advantage. Hindi po ito instant profit, pero set up ito ng environment kung saan ang liquidity at demand ay maaaring tumaas. Sa madaling salita, kapag bumaba po ang dominance ni Bitcoin, nagkakaroon ng mas magandang chance sa XRP na makakuha ng momentum. Ngayon ay paano po ba nakakatulong ang institutional engagement kay XRP? Ang isa pang factor na nagpapatibay sa potential growth ng XRP ay ang institutional participation. Ang exchange-traded products at mga crypto ETF ay nagdadagdag po ng liquidity sa market na nagpapalakas sa flow ng capital para sa mga major altcoins tulad ng XRP. Hindi po ito garantiya ng instant rally pero signal ito na may mas mataas na level ng participation. Ang ganito pong environment ay nagbibigay ng foundation para sa mas malalaking moves or galaw. Kapag ang institutional interest ay tumataas, karaniwang sinusundan ito ng sustained volume at mas stable na price action. Ito ang klase ng backing na gusto ni Ginong Amonex na makita bago magsimula ang malaking altcoin phase. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ni Amonex na kailangan ng endurance? Ayon po kay Ginong Amonex, endurance ang susi para sa mga holders ngayon. Kahit na nakikita po natin ang structure ng market na promising, hindi pa ito confirmed altcoin season. Ang indicator level na 37 ay mas mataas sa Bitcoin-focused level.
ngunit hindi pa sa confirmed threshold. Kailangang manatiling nakahold po sa XRP sa halip na mag-panic sell. Ang mga araw-araw na movements o galawan ay maaaring volatile at dito po papasok ang patience or pasensya. Kung ma-maintain po ang position, nakikita po niya ang setup para sa potentially massive daily gains kapag nagsimula po ang phase. Ito ang mensahe po niya sa mga tunay na mga XRP supporters. Ngayon ay paano naman po nakikita ang probability ng next big move ng XRP? Habang may ilan na nagbabala tungkol po sa slow movement kung bumabagal ang sentiment, nakikita ni Amonex na pinapaboran pa rin si XRP. Ang combination po ng declining Bitcoin dominance, mataas na institutional activity at supportive liquidity backdrop ay nagpapakita po ng probability na handa si XRP sa rotation. Ang technicals plus fundamentals ay kombinasyon para bumuo ng senaryo na may mataas na potensyal. Kaya sa kanyang pananaw, hindi po ito puro hype. May structural support sa market at momentum signals na makikita po sa chart na kanyang ibinahagi. Kaya ang kanyang optimism ay grounded sa data at history ng market rotation patterns. Ngayon ay ano po ang mga structural signals na dapat po nating bantayan bilang mga holders. Yan, bukod po sa chart indicator, ang ilang broader data points ang nagsisilbing guide. Una, ang declining Bitcoin dominance. Pangalawa, ang institutional flows at saka ETF adoption. Pangatlo, ang liquidity across major altcoins. Lahat ng ito ay nagtatayo ng environment para sa potential altcoin phase. Kahit hindi pa confirmed, ang pattern ay historically reliable indicator ng pag-shift ng capital mula kay Bitcoin patungo sa mga altcoins. Kaya para po sa mga XRP holders, ito ay senyales na posibleng maging breakout asset sa XRP sa susunod na phase. Kaya ang takeaway ay ang structured patience plus informed positioning. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang mensahe po ni Amonex ay malinaw. Ang susunod na malakas na phase ng altcoins ay paparating at nakaposition po sa XRP para makinabang. Hindi po instant cash out signal ito, kundi strategic observation. Ang daily gains na hanggang 199% ay maaari pong mangyari sa simula ng shift. Ngunit kailangan po ng matibay na holders na handang mag-endure. Ang kombinasyon po ng decreasing Bitcoin dominance, institutional flows at supportive liquidity ay nagpapakita na hindi po basta pangarap lang ang posibilidad. Ang current environment ay promising at nakikita po niya na sa XRP ay handa para sa altcoin spotlight. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.